Muli po, isang magandang umaga sa inyong lahat, mga kapatid. Tayo po ngayon ay nasa ika-6 na linggo sa karaniwang panahon. Ang mamumuno po sa ating banal na misa ay si Reverend Father Rene Paglinawan, OAR. Magsitayo na po ang lahat. Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ating magkasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo na magkapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Lumalangin sa Diyos sa kaitaasan, nakaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka, ipinagdarama, sinasamba ka dahil sa dakila mong kawalatian. Panginoon aming Diyos sa ng langit, Amang makapangyarihan. Panginoon Jesucristo, butong anak ng Diyos, kordero ng Ama, ikaw ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang hinahilingan, ikaw na nulog sa kaluluwa. Maawa ka sa amin, wala ang mahal, Panginoon Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa walang ginagawa. Amen, 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 Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinangatawanan mong manahan sa mga may loobing asahan. Sa kagandahang loob mo, kami naway makapamuhay bilang mga mapalad na maging iyong tahanan sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Itinatakda sa mga Israelita sa lumang tipan
kung paano makitungo sa mga kitongin. Ang pagkatakot at pagkamuhing ito ang pamantayan sa pag-unawa natin sa Ebanghelyo sa araw na ito. Pagbasa mula sa aklat ng Levitiko. Sinabi ng Panginoon kina Moises at Aaron, kung ang balat ni numan ay magbago ng kulay, mamaga o kaya'y magkaroon ng singaw na parang ketong, dadalhin siya kay Aaron o sa mga anak niyang saserdote. Ituturing siyang marumi at di ito dapat kaligtaang ipahayag ng saserdote. Ang may ketong ay dapat magsuot ng sirang damit, hindi magsusuklay. Tatakpan ang kanyang nguso at laging sisigaw ng marumi, marumi. Hanggang may sugat, siya'y ituturing na marumi at sa labas ng kapamento, mamamahay na mag-isa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa iyong tulong at pagtubos, ako'y binigyan mong lugod. Sa iyong tulong at pagtubos, ako'y binigyan mong lugod. Mapalad ang tao na pinatawad na yaong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalansang. Mapalad ang taong sa harap ng puon ay di naparatangan, dahilan sa siya ay di nagkasala at hindi nanlinlang. Sa iyong tulong at pagtubos, ako'y binigyan mong lubog. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin. Ang aking ginawang mga pagsalansang, di ko inilihim. Pinagpasihan ko ang lahat ng ito sa iyo'y idaig at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angkin. Sa iyong tulong at pagtubos, ako'y binigyan mong lugod. Lahat ng matuwid at tapat sa puon, magalak na lubos dahil sa natamo nilang kabutihang kaloob ng Diyos. Sumigaw sa galak ang lahat ng taong sa Kanya'y sumunod. Sa iyong tulong at pagtubos, ako'y binigyan mong lugod. Inihahayag ni Apostol Pablo ang kanyang sarili bilang modelo ng pagsunod kay Kristo. Makakaya kaya nating sabihin ito ukol sa ating sarili. Lahat ba ng ginagawa natin ay para sa ikararangal ng Diyos? Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kung kayo'y kumakain o umiinom o anuman ang ginagawa ninyo, gawin ninyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos. Huwag kayong maging sanhi ng pagkakasala ni numan ng mga Hudyo, ng mga Griego, o mga kaanib sa simbahan ng Diyos. Ang sinisikap ko na may mabigyang kasiyahan ang lahat ng tao sa bawat ginagawa ko. Hindi ko hinahanap ang sarili kong kapakanan, kundi ang kapakanan ng marami upang maligtas sila. Tularan ninyo ako gaya ng pagtulad ko kay Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo ang lahat. Hallelujah, 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 hallelujah. Narito at dumating na isang dakilang propeta, sugo ng Diyos sa bayan niya.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may isang kitonging lumapit kay Jesus, nanikluhod at nagmamakaawa. Kung ibig po ninyo'y mapagagaling ninyo ako. Nahabag si Jesus at hinipo siya, sabay ang wika, ibig ko, gumaling ka. Noon din nawala ang ketong at gumaling ang tao. Pinalis siya kaagad ni Jesus matapos ang ganitong mahigpit na bilin. Huwag mong sasabihin ito kanino man. Sa halip ay pasuri ka sa saserdote. Pagkatapos, maghandog ka ayon sa iniutos ni Moises upang patunayan sa mga tao na ikaw ay magaling na. Ngunit umalis siya at bagkus ipinamalita ang nangyari. Ano pat, hindi nahayagang makapasok ng bayan si Jesus. Naroon na lamang siya sa labas, sa mga ilang na pook, at doon pinagsasadya ng mga tao buhat sa iba't ibang dako. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo ang lahat. Marahil kokonti lang sa atin kung meron man ang nakakita ng ketongin. Hanggang ngayon sila ay namamahay sa ibang lugar, hindi nakikita ng mga tao, walang pag-ugnay sa lipunan maliban na lang sa kanilang immediate family. Kaya sa Palawan, halimbawa, merong tinatawag na leper colony island sa Culion. Dito sa Luzon, siguro hanggang ngayon ay meron pang Tala Leprosarium sa may Novaliches, banda doon. At walang relasyon ang mga kitongin sapagkat para sa mga marami nakakadiri, parang tingnan, nakakaawa at nakakahabag at nakakadiri at the same time at nakakatakot para sa marami na baka mahawa sila. Kaya mula pa lamang sa unang kapanahunan, ang mga kitongin ay ostracized na ng lipunan. At lalong-lalo na sa relihiyon ng mga Hudyo, ito ay binigyan ng kahulugang parusa dahil sa kung anong nagawang kasalanan. Kaya sa unang pagbasa na narinig natin galing sa aklat ng Levitico, ay talagang very precise ang mga batas tungkol sa mga ketongin. Pag namamaga ang balat o nag-iiba ang kulay, pumunta sa saserdote. At ang saserdote ay magsabi kung ito ay ketong. At kung ito ay ketong, ang taong ketongin ay ang kanyang damit ay dapat sira. Hindi siya magsusuklay. Siya ay manirahan doon sa malayo at siya ay sisigaw ng marumi. Sa kapanahunan ni Jesus, ganoon din ang ginagawa ng mga ketongin. Marumi, ketongin, huwag kayong lumapit. Sa Middle Ages, sinabi raw ay kampanilya na lamang para malaman ng mga tao na huwag lumapit doon sapagkat may mga kitongin doon. Nakapagtaka na sa halip na sumigaw
ng marumi. Itong kitonging ito ay lumapit kay Jesus. Sa halip na takutin si Jesus, palayuin si Jesus, siya ay lumapit at nagsabi, kung ibig po ninyo, ako ay mapagagaling ninyo. Sa ibang version, sa English halimbawa, sa halip na sabihin, mapagaling niyo ako, you can make me clean. Clean. Sa ibang lengguwahe, ang kahulugan ay purification. Purification. Bakit? Sapagkat, yun nga, very strict ang mga laws ng ketong. Pag ikaw ay kitongin, dapat doon ka sa saserdote. At kung ikaw ay gumaling na, o kung iniisip mo na gumaling ka na, ang saserdote ang mag-certify sa iyo, no? Mag-testify, magpatotoo na ikaw ay malinis na. Pero habang may sugat, ikaw ay lalayo. Kaya nakapagtaka na siya ay lumapit kay Jesus at si Jesus, sa halip na itaboy siya, ano ang sinabi ni Jesus? Ibig ko. Ibig ko. Kung hindi lamang pagalingin ang tao, kundi linisin ang tao, i-purify ang tao. Ibig sabihin, hindi lamang po ang physical na sakit, na ketong, ang gustong pagalingin ng Panginoon. At ito rin ang kalooban ng Diyos para sa atin. Ano man ang ating sakit, physical, mental, psychological, at lalong-lalong na spiritual sickness, spiritual ketong, ang gusto ng Panginoon ay tayo ay maging buo uli, maging malinis uli. Kaya kailangan pupunta doon sa magpatotoo na hindi lamang ang doktor, kundi ang saserdote. The spiritual sickness is what the Lord wants us to be cured of. Kaya, nakapagtaka itong sinabi ng Panginoon na huwag mong sabihin kanino man. Of course, sino bang makakasunod noon? Happy ka na ikaw ay pinagaling ng ketong. Sa buong buhay mo, ngayon mo lang natagpuan itong kawalaghang ito. Ayaw mong isikreto yan. Gusto mong ipahayag sa lahat. Kaya hindi sinunod ng napagaling na kitongin ang utos ng Panginoon. Bagkus siya ay magalak na nagpahayag noon. Anong nangyari? Si Jesus ay hindi na makapunta at makapagpahayag ng hayagan doon sa mga tao tungkol sa balita ng Diyos. Sapagkat ang dami ng pumupunta sa Kanya upang magpagaling sa kanilang physical na sakit. Pero hindi yun ang punto ng Panginoon. Ang physical na sakit, konti lang po ang pinagaling ng Panginoon sa kanilang physical na masakit. Ang pagpunta ng Panginoon dito sa lupa ay para sa kaligtasan, hindi lamang sa kagalingan ng sakit. Ang lahat ay gusto niyang maligtas. Kaya ayaw niyang ma-misinterpret ang kanyang misyon. Kaya sinasabi, huwag mong sabihin, huwag mong isabi kanino man. No? Ayaw niyang ma-misinterpret na siya ay pumunta lamang dito upang maging miraculous doctor. Maging isang miracle worker. Hindi po yon ang misyon ng Panginoon. At sinasabi niya sa atin na mas mahalaga ang pagkakalinga, pag-aaruga sa ating kaluluwa kaysa ating katawan. At gaya ng sinabi ni San Pablo, sana tayo rin ay makatulad ni Kristo. Sabi ni San Pablo, tularan ninyo ako, gaya ng ako ay tumutulad kay Kristo.
Ano ang ginawa ni San Pablo? Nalalaman niya na ang lahat ng mga tao, lalong-lalo na ang mga alagad ni Kristo, ay katawan ni Kristo. Kaya bilang katawan ni Kristo ay kalingain, alagaan, reach out to the other members of the body of Christ. Ito ay nalaman ni San Pablo nung siya ay papuntang Damasco. Hindi pa siya Pablo, kundi Saulo pa siya. Nagkaroon siya ng incident na kung saan bumagsak siya sa lupa at nakarinig ng boses, "Saulo, Saulo, bakit mo ako tinutugis?" Sabi niya, "Sino po kayo?" "Ako ang Panginoon na tinutugis mo." Paano raw? Paano tinutugis ni San Pablo? Sa pamagitan ng pagtugis ni Pablo sa mga Kristiyano, si Kristo mismo ang tinutugis. So naintindihan ni Pablo na kung anong ginagawa natin sa mga alagad ni Kristo, ginagawa natin sa katawan ni Kristo. Sapagkat si Kristo mismo ang nagsabi, "Whatever you do to the least of my brethren, you do unto me." So, kung tayo ay gagaya kay Kristo, gaya ng si San Pablo ay tumulad kay Kristo, maghangad po tayo at gumawa po tayo, maglingkod po tayo upang ang mga tao ay magaling, hindi lamang sa kanilang mga physical na sakit, kundi lalong-lalo na sa kanilang espiritual na sakit. Hindi man tayo mga doktor, hindi man tayo mga eksperto sa panggagamot, tayo ay pwedeng makasabi ng mga salita na kung saan iniimbita, inihikayat ang mga kapatid na magbalik loob sa Panginoon. Hindi man tayo marunong sa medisina, sa pamagitan ng ating mabuting huwaran, sa ating good example, makikita ng mga tao na dapat magbalik sa Panginoon, sapagkat mas mahalaga ang spiritual welfare, ang kaligtasan ng kaluluwa, ang kalusugan ng kaluluwa kaysa sa kalusugan ng katawan. Ang kalusugan ng katawan ay kung minsan consequence lamang sa espiritual na pagkagaling. Pero uunahin po natin ang espiritual na kagalingan ng ating kaluluwa. Sa araw na ito, na St. Valentine's Day, Happy Valentine's Day, lalong-lalo na sa mga nakapula ngayon, talagang fashion of the day. Tandaan po natin na beyond the stories, the pious stories about San Valentin, na actually 3 daw ang Valentinos doon sa church calendar, na hindi masyadong alam kung ano talaga ang nangyari, pero through the centuries ay naging araw ng mga puso. Tandaan po natin na ang tunay na pagkakaibigan ay ang pagkakaibigan ni Kristo, na kung saan ating itinuturing na ang kapwa-tao, lalong-lalo na ang mga maliliit, ang mga mahihirap, ang mga may sakit, ay bahagi ng katawan ni Kristo. At samantalang ang maraming bahagi ng katawan ay nagdurusa, nagtitiis, hindi rin mapayapa, hindi rin buo ang katawan ni Kristo. Kaya ang ating misyon ay tumulong sa iba, tumulong na mabawasan ang pagdurusa ng iba, lalong-lalo na sa mga
kinukonsider, itinuturong nating mga outside of society na nung sa panahon ni Jesus, gaya ng mga kitongin. Sa ating araw, ating mga panahon, ay marami ring mga taong ganoong pagturing sa kanila dahil sa kanilang kahirapan, dahil sa kanilang walang halaga sa mata ng lipunan. Sana itong araw na ito, San Valentin, at na kung saan narinig natin ang ginawa ng Panginoon sa isang reject ng society na isang kitongin, ay mapagnilayan natin at kung anumang mabuting gawain ang ini-inspire ng Panginoon sa atin, ay magkaroon tayo ng lakas upang isabuhay, upang gawin sa ating buhay. Magsitayo po tayo. Sumasampalataya ako Sa Diyos ang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Virgen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay ilibing, nanaog sa kinaroonan ng mga yumao, na may tatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklog sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at uhubog sa nabubuhay at namatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nakamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Pinagaling ni Jesus ang isang kitongin. Kahit na ito'y mga hulugang, si Jesus ang magmimistulang kitongin pagkatapos. Sadyang dakila ang pag-ibig ng Diyos sa tao, kaya ating hilingin sa ating Ama. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa Santo Papa, mga obispo, mga pari o mga diakono at mga reliyoso at reliyosa, patuloy nawa silang taluyan ng pagpapagaling at pagpapala sa mundo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga namamahala sa pamahalaan, huwag nawa silang mag-alinlangang dumalangkas ng mga programang tutulong sa mga kapuspalad nating kababayan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa lahat ng mananampalatayang Kristiyano, matuto nawa tayong tanggapin ang lahat ng tao, ano paman ay antas ng kanyang buno, yaman o pananampalataya. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa ating mga frontliners, patuloy nawa silang bigyan ng lakas ng Diyos upang sa kanilang paglilingkod sa pamayanan, lalong-lalo na sa mga may sakit, tunay silang maging instrumento ng pagpapagaling ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga yumaong, patuloyin nawa sila sa kaharian kung saan pinapawi ang paghihirap at kalungkutan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Diyos aming Ama, ipinamalas ni Jesus kung gaano ka kalapit sa amin, lalo na sa mga nagdurusa. Dinggin mo ang aming mga panalangin
at ipagkaloob mo sa amin ang tuwa at kapayapaan habang patuloy naming tinatahak ang daan tungo sa iyong kaharian. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. O Diyos, at tanggapin mo ang aking kalayaan, ang aking kalooban, ang isip at kumita ko. Lahat ng hawak ko, lahat ng loob ko, lahat ay aking alay sa iyo. Mula sa iyo ang lahat ng ito, muli kong handog sa iyo. Pagkubayan mo, pagari ang lahat ayon sa kalooban mo. Magutos ka, Panginoon ko, dagli ang tataliman mo. Ipagkaloob mo lahat ang pag-ibig mo, ang lahat tataliman mo. Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami naway dalisayin at pinamaguhin ng aming gaganaping paghahain. Kami naway itaguyod ng gagawin namin ito sa pagnanais naming sundin ang loob mo sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ay naging kapwa naming maaasahan upang may mangunang umako sa pananagutan dahil hangad mong magbago ang kinamahiyas ng pagkakanya-kanya ng sangkatauhan. Bunga ng pagtitiis, siya ay nanaig at ang kamatayan ay kanyang nilubing. Kaya't siya ang aming daan para aming masapit ang iyong tapat at maaasahang pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Hosana
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa magitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kanin at tubos mong tunay. O Jesus, naming mahal, iligtas mo kaming tanan. O Jesus, naming mahal, ngayon at Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Broderick na aming administrador at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming lahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapatin kaming lahat na magkasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, kaisa ni San Agustin, San Ezequiel Moreno, Santa Magdalena ng Nagasaki, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Magsitayo ang lahat. Sa tagubili ng mga nakagaling na utos at turo ni Jesus,
na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang katangian mo, sundin ang loob mo. Ikasan mo papanan sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakain sa araw-araw. Tawarin mo kami sa aming mga sala. At huwag mo kami pagintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyong kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Cordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga tinatawag sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na. Ang katawan ni Kristo. Amen.
Magsiupo ang lahat. Jesu Paris vite Don Patris, Jesu fons vite aquae, Cibus et potus noster, Cibus et potus noster, in itinere ad Domus Dei. Mula sa lupa, sumibol kang masigla, matapos kang hirakan ng mga masasama. Sumilang ang liwanag ng mga nawawala, tinapay ng buhay, pagkain ng dukha. Jesu Paris vite Don Patris, Jesu fons vite aquae, Cibus et potus noster, Cibus et potus noster, in itinere ad Domus Dei. Gikan sa bilog, usa ka tinapay, nga bunga sa among buhat o kabudlay. Inaot magiw sa kami sa manining tinapay, di kami Jesus, among Ginoong tunay. Jesu Paris vite Don Patris, Jesu fons vite aquae, Cibus et potus noster, Cibus et potus noster, in itinere ad Domus Dei. Jesus, food divine, be our strength each day, so we don't tire to witness to your love and care. To those in greatest need, both near and far away, we will lead them back to you, all those who gone astray. Jesu Paris vite Don Patris, Jesu fons vite aquae, Cibus et potus noster, Cibus et potus noster, in itinere ad Domus Dei. Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang, ay gawin mong laging manabik na pagsaluhan ang kaloob mong ito sa aming ikabubuhay sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat para sa ilang mga paalala.
Pagkatapos po ng ating banal na misa, ang lahat ay inaanyayahan na ating pong akyatin ang Escala Maria at doon ay maglaan po tayo ng isang maikling panalangin. Sa darating na February 17, ito na pong Miyerkules, ating pong ipagdiriwang ang Miyerkules ng Abo o Ash Wednesday. Ang araw na ito ayon sa tradisyon ng ating simbahang Katoliko ay araw ng ayuno at abstinensya o fasting and abstinence. Ang oras ng mga misa natin sa darating na Miyerkules ng Abo ay 6 a.m., 5 p.m. at 6:30 p.m. Ang sakramento ng kumpisal ay panawagan din ng simbahan sa panahon ng Kwaresma bago ang Semana Santa. Ang oras ng kumpisal ay sa umaga ng 9 ng umaga at 3 ng hapon. Ang rito ng pagpapahid ng abo at panalangin ay gagawin bago matapos ang banal na misa. Ang abo ay ibubuhos sa korona lamang ng ulo. Habang sinasabi ang salita, ikaw ay mula sa abo at babalik sa abo. Tayo ay muling magkakaroon ng second collection para sa alay kapwa na gaganapin sa 6 na linggo ng Kwaresma mula ika-21 ng Pebrero hanggang ika-28 ng Marso. Ang malilikom sa koleksyon ay gagamitin upang tumugon sa mga pangangailangan ng ating mga kapatid na biktima ng COVID-19 pandemic at mga bagyo. Ito ay bilang tugon at tulong para sa mga nasa kahirapan. Sa darating na March 16, ang ating simbahan ay magdiriwang na ika-80 taong pagkakatatag. Bagamat ipagdiriwang natin ito ng March 19, kaalinsabay ng kapistahan ni San Jose, para sa iba pang mga schedule, tignan po natin ang tarpaulin sa harap ng ating simbahan. Sama-sama po tayong manalangin at tayo po'y magsiluhod. Panalangin ng Our Lady of Peace and Good Voyage tungong 2021. Diyos naming Ama, Ikaw ay lubos naming kinikilala na nag-iisang bukan ng lahat ng kaganapan at kaligtasan. Kami ay nananalangin upang taus-pusong magpasalamat sa ipinagkaloob na liwanag at karunungan alang-alang sa itinatag mong simbahan dito sa Delpan, na isang parokya sa Tondo, Kristiyano at Katoliko. Sa ngalan ng aming bansang Pilipinas, na nagdiriwang ngayon ng ika-500 na taon ng Kristyanismo, sama-sama naming pangalagaan ng simbahan na ito, kung saan sa liturhiya, kami ay tumatanggap araw-araw ng iyong biyaya at mga banal na sakramento sa loob ng 50 taon. Pagyamanin mo kami sa pananampalataya, pag-asa at pag-ibig ayon sa kalooban mo. Pagbuklurin mo ang mga pamilya namin tungo sa Golden Foundation Anniversary sa 16 ng Marso 2021. Sa tulong at gabay ng mahal naming patrona, Birhen ng Kapayapaan at Mabuting Paglalakbay, kasama ang mga banal na sina San Pablo VI, San Juan Pablo II, San Agustin, San Ezequiel Moreno, San Lorenzo Ruiz at San Pedro Calungsod, loobin mong kami naway tumugon araw-araw sa iyong paanyaya at panawagan upang kami rin naman ay maging banal. Hinihiling namin ang lahat ng ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. Birhen ng Kapayapaan at Mabuting Paglalakbay, ipanalangin mo kami.
Sumainyo ang Panginoon. at sumainyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, kumayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Come let us sing to every nation, great is our God and King. He is the rock of our salvation, lift up your hearts and sing. So sing, for we are God's people, for He has shown us His ways. He gathers us to His table to partake of His grace.